Orville TV. System POV. Book 4. Kabanata 1241 hanggang 1250. Kabanata 1241, ang tunay na kapangyarihan ng Great Killing Array, Bahagi 1. Ang pag-agaw ng tubig ay marahang kumalat sa loob ng banyo habang 13 ay tumulong kay Sherry na maligo. Siya ay ganap na nakuhang muli pagkatapos ng pagtulog ng magandang gabi, ngunit sa ilang kadahilanan, 13 ay binigyan siya ng paggamot sa princess. Maaari kong hugasan ang aking sarili, Zion. Alam kong kaya mo, ngunit igiit ko. Iyon ang palitan na ibinahagi ng dalawa sa ilang minuto, na iniwan si Sherry na walang pagpipilian kundi hayaan ang 13 hugasan ng kanyang katawan, tinitiyak na ang bawat nook at cranny ay malinis. Ang kanyang banayad na paghipo at ang malambot na mga halik na itinanim niya sa kanyang balat ay gumalaw sa batang babae. Sa kabila ng malamig na tubig na nagbubuhos mula sa itaas, 13 ay nag-ilaw ng apoy sa loob ng kanyang katawan, na pinaparamdam sa kanya na parang nasusunog ang kanyang balat. Matapos niyang hugasan ang kanyang katawan, 13 ay dinala siya sa bathtub na madaling magkasya sa 4 na tao. Si Sherry ay nawala ng lakas sa kanyang mga binti, kaya't wala siyang pagpipilian kundi kumapit kay Zion, na malumanay na ibinaba siya sa bathtub upang siya ay magbabad sa mainit na tubig. Shoo! Sa sandaling nakaupo si 30 sa likuran niya, lumingon si Sherry upang halikan ang kanyang mga labi. Sa isang iglap, tanging ang tunog ng paghalik ang narinig sa loob ng banyo, na natapos lamang nang sa wakas ay hinayla ni Sherry, ang kanyang mukha ay bumagsak habang naghihinga ng hininga. 30 hawak siya ng marahan, hinayla siya malapit sa kanya. Ang kamanghamanghang buhay ng isang tunay na buhay na batang babae ng kabayo. Brainberry. Ang dalawa ay cuddled ng ilang minuto bago bamulong si Sherry sa tainga ng 13. Dahil doon, umalis lang sila sa banyo pagkatapos ng isang oras. Si Sherry ay kailangang isagawa ng Zion pabalik sa kanilang silid tulugan, pagkatapos ay pinunasan ng tuyo. Mahal kita, Zion, sabi ni Sherry, pakiramdam ng nilalaman habang nakaupo siya sa condom bin at niyakap siya ng mahigpit. Mahal din kita, Sherry, sagot ni 13, niyakap siya sa likuran. Ang dalawa ay nagbabasa pa rin sa afterglow ng kanilang lapit, na hindi nais na magkahiwalay sa bawat isa. Nagustuhan ito ni Sherry kapag tinatrato siya ni Zion dahil ito ay naging mahal niya. Hindi siya tulad nina Erica at Shayna, na ginasto na magamot ng halos, isang bagay na hindi alam ng mga mahilig sa 13. Siyempre, naintindihan niya na ang kanyang kasintahan ay tinatrato siya sa ganitong paraan dahil sa nangyari sa kanya kahapon. Kalahating oras mamaya, pumasok si Tina sa silid at sinabi kay Zion na inanyayahan siya ni Kamrusepa sa agahan. Dahil ito ay bastos na tanggihan ng paanyaya ng kanilang mga host, 13 tumungo sa silid kainan kasama sina Tina at Sherry. Pagdating niya, si Mikhail, Siri, Cranky, at ang 3 kababaihan mula sa Venom Heart Cabal ay mayroon na. Matapos ang kanyang pakikipag-usap sa babaeng asul na mata, tinatrato ng mga manggagamot ni Kamrusepa si Misha at ang kanyang mga subordinate, inaayos ang kanilang mga nasirang buto. Maswerte sila. Sa halip na masira ang kanilang mga buto, ang Cranky ay nag-alis lamang sa kanila. Kung hindi nila ito mabawi ng mabilis. Si Misha at ang kanyang subordinate ay malinaw na kumikislap sa sandaling nakarating ang kanilang tingin sa teenager na batang lalaki, na nagpaintindihan sa kanila na hindi siya isang taong makakaya nilang masaktan. Mangyaring umupo, Zion, Sherry, at Tina, sabi ni Kamrusepa habang hinayla ng mga maid ang mga upuan na nilalayon para sa kanila. Sa sandaling sila ay nakaupo, inutusan ni Kamrusepa ang mga maid na magsimulang maglingkod sa pagkain upang lahat sila ay magkasama silang magagahan. Gamit ang kanyang kadalubhasaan sa diplomasya, sinimulan ni Kamrusepa ang pag-uusap at maayos na tinitiyak na ang lahat ay lumahok dito. Malinaw nilang napag-usapan ng tungkol sa plano ng 13 upang salakayin ng Black Fang Dominion pagkatapos ng paglubog ng araw, tinitiyak na ang mga tiktik na nasa paligid nila ay mag-uulat sa kanilang mga superior. Ang katotohanan ay sinabihan, ang Black Fang Dominion ay nagalak pagkatapos matuklasan na ang Venom Heart Cabal at 30 ay may salungatan sa bawat isa. Nagpadala pa si King Valtheron ng isang delegasyon sa kabisera ng lungsod ng Venom Heart Cabal, na umaasa na makagawa sila ng isang alyansa laban sa kanilang karaniwang kaaway. Gayunpaman, idineklara ng Venom Heart Cabal na hindi sila makikilahok sa salungatan sa pagitan ng Zion at ng Black Fang Dominion. Idinagdag nila na haharapin nila ang teenager na batang lalaki sa kanilang sariling paraan, na naging buntong hininga si King Valtheron sa pagkabigo. Gayunpaman, pinamamahalaang pa rin niyang makuha ang Venom Heart Cabal na mangako na kahit anong mangyari, hindi sila makagambala sa kanilang face of laban sa batang lalaki at ng Mijin Hari na kasama niya. Gaano katiwala na magagawa mong talunin ang mga ito sa iyong sarili? Tanong ni Kamrusepa. 100%, 13 ay sumagot, hindi nagmamalasakit na ang mga tiktik ay nakikinig sa bawat salitang sinabi niya. Hanggat ang Azrael ay pumapasok sa kanilang domain, lahat sila ay humihiling sa akin na maging kanilang bagong Panginoon. Wala man lang siyang nabanggit tungkol sa mahusay na pagpatay sa pagpatay dahil hindi niya nais na malaman ng kanyang mga kaaway na alam niya ang kanilang lihim na sandata.
30 nag-uusap sa isang mapagmataas na tono at siniguro na banggitin na ang Cranky ay maaaring mapawi ang Black Fang Dominion anuman ang mga trick na ginamit nila. Ang tatlong kababaihan ng Venom Heart Cabal ay hindi gumawa ng anumang puna at simpleng kumain, tahimik lamang na nakikinig sa kanyang pag-uusap kay Kamrusepa. Nakita nila kung sino ang sumusuporta sa 13, pati na rin ang tunay na ranggo ng gwapong tao na dumaan sa pangalang Azrael. Ngunit mas namuhunan sila sa kung paano patunayan ng batang teenager ang kanyang sarili na karapat-dapat na maging pinuno nila. Fact. Nilinaw nila na maliban kung ipinakita sa kanila ni Zion na maaari niyang talunin ang Black Fang Dominion gamit lamang ang kanyang sariling mga kakayahan, hindi sila magiging tapat sa kanya kahit na pinilit niya silang magsumite. Nagtakda siya ng isang deadline na sa gabi ng buong buwan. At ang gabing iyon ay ngayong gabi. Ang Mijin Queen, na nanunood sa mga mata ng kanyang clone, ay nagtataka kung paano matatalo ng batang teenager ang Black Fang Dominion nang walang tulong ng Celestial. Siyempre, kung 13 ay nagsabi na siya lamang ang hindi magagawang manalo laban sa Black Fang Dominion, makikita nila itong makatwiran. Sa kanilang mga mata, imposible lamang. Paano ang isang anak ng tao, na madaling papatayin ng isang ranggo ng 6 na soberanya, kahit na maglakas loob na lumaban sa isang Mijin Prinsipe? Kung ang mamuno sa kanila ay Azrael, maaari pa rin nila itong tanggapin. Pagkatapos ng lahat, malinaw na makita na ang kanyang lakas ay ang tunay na pakikitungo. Iniisip pa rin nila na si Zion ay simpleng subordinate ng Azrael, isang tagapagsalita tulad ni Misha. Habang maaari pa rin nilang kilalanin siya bilang kanang tao ng Celestial, ang paggalang na ibibigay sa kanya ay hindi magiging mataas iyon. Kapag natapos ang agahan, ang mga especially iya ay nagmadali na nakipag-ugnay sa kanilang mga superior at ibinalik ang impormasyong kanilang natanggap. Si King Valtheron at ang dakilang shaman na si Rovan, ay nanunuya sa bravado ng tao. Kahit na, sineseryoso pa rin nila ang kanyang banta, alam na sa sandaling natalo ang batang lalaki, ang isa na dumaan sa pangalang Azrael ay agad nakukuha. Kukunin natin siyang buhay at gagamitin siya bilang isang hostage, sabi ni King Valtheron. Hanggat siya ay buhay, maaari mong gawin ang anumang nais mo sa kanya. Mabuti. Nag-sneer si Rovan. Tiyakin ko na ang batang lalaki ay hindi na muling makapagsalita muli. Pinlano niyang pahirapan ng Zion, putulin ang kanyang dila, at tiyakin na hindi na niya sila muling ipaglaban. Bagaman ang isa na dumaan sa pangalang Azrael ay magiging banta sa kanila, tiwala sila na ang kanilang mahusay na pagpatay sa Array ay maaaring malubhang masaktan siya. Kapag nagtagumpay sila, ang Black Fang Dominion ay magpapatuloy sa nakakasakit at papatayin ang Azrael minsan at para sa lahat. Iyon ang kanilang plano, at tiwala sila na magagawa nila ito. Gayunpaman, malalaman nila sa lalong madaling panahon na nagkamali sila. Binigyan nila ng 13 sapat na oras upang gawin ang kanyang mga paghahanda, na pinayagan siyang makuha ang parehong trump card na pinaplano nilang gamitin laban sa kanya at Cranky. Kabanata 1242, kamusta sa aking maliit na kaibigan? Sigurado ka bang hindi mo siya tutulungan? Tanong ni Kamrusepa kay Cranky. Kung kailangan niya ito, hihilingin niya ito, sagot ni Cranky. Iyon ay kung paano ito palaging. Wala siyang hiniling sa akin, na nangangahulugang mayroon na siyang kontrol sa sitwasyon. Si Cranky ay sinamahan ng 13 sa kanyang pinakadakilang laban sa Solterra at Pangea. Ang binatilyo na batang lalaki ay hindi kailanman umiwas mula sa paghila ng Cranky kasama ang mga laban, at ang paglalakbay na ito sa Antares ay walang pagbubukod. Well, siya ay sapat na walang kahihiyan upang gawin iyon, oo, una ni Kamrusepa. Ito ang dahilan kung bakit nakakasama siya ng maayos kay Kamzot. Ngumiti si Cranky ng mahina, alam ang batong kamatayan ay talagang nagbago matapos makipaglaban sa tabi ng 13. Hindi na siya ang Mijin Prinsipe na nagbuli ng mahina at kinatakutan ng malakas, at lahat ito ay salamat sa impluwensya ng 13. Si Misha at ang asul na mata ay tumayo sa kabilang panig ng Kamrusepa. Lahat sila ay tumingin sa teenager na batang lalaki na nakatayo sa likuran ng ibon ng Vermilion, si Zorn, na 13 ay napalaya mula sa dumi ng pahayag sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Di nagtagal ay napanood ni Zorn habang ang binatilyo na batang lalaki ay dumiretso patungo sa Frisia City, ang unang hangganan ng lungsod na pag-aari ng Black Fang Dominion. Ang pinuno na nagbabantay sa lungsod, isang Borkinjin, ay agad na nagulat kay King Valtheron na ang kanilang target ay malapit nang pumasok sa kanilang lungsod. Dahil nais nilang pumasok sa 13 ang hanay ng mahusay na pagpatay sa Array, ang Borkinjin, Boreas, ay inutusan ng mga gwardya na panatilihing bukas ang mga pintuan, kaya ang 13 at Cranky ay maaaring mabilis na makapasok sa lungsod. Kung posible lamang, nais niya kay Kamrusepa at ang 3 kinatawan ng Venom Heart Cabal na pumasok din upang lahat sila ay makitungo sa isang solong welga. Tulad ng 13 na lumakad sa mga pintuan ng lungsod, maraming mga Borkins ang tumawa sa kanya, na naniniwala na ang mapagmataas na tao ay nasa kanilang pagkakahawak. Bagaman hindi sila pisikal na hawakan siya, hanggat ang mahusay na pagpatay sa Array ay isinaaktibo, walang makakaiwan ito maliban kung pinayagan ito ng dakilang shaman, Rovan. Tila na ang Mijin King ay talagang walang balak na pumasok sa lungsod, naisip ni Rovan habang tinitingnan niya ang kristal na bola sa harap niya.
Pagkatapos ay pinaliit niya ang kanyang mga mata habang itinutuon niya ang kanyang pansin sa batang lalaki, na casual na naglalakad sa lungsod na parang pag-aari nito. Sakupin mo siya. Nag-order si Boris. Kung siya ay lumalaban, masira ang kanyang mga braso at binti, ngunit huwag mo siyang patayin. Bagaman ang pinuno ng Borkin ay tiwala sa kanilang mahusay na pagpatay sa pagpatay, naramdaman pa rin niya ang isang maliit na pagkabalisa. Ang kanilang pangwakas na sandata ay maaaring maging malakas, ngunit ang lakas ng isang Meiji na hari ay hindi dapat ma-underestimated. Kung alam lamang niya na si Cranky ay hindi lamang isang Meiji na hari kundi isang langit, maaaring hindi niya binigyan ng ganoong kautusan dahil sa takot sa pagbabayad. Tumawa ang lahat ng mga bantay sa Borkin habang sila ay nakapaligid sa 13, armas na pananakot upang gawin siyang isumite sa kanila. Narinig mo ba yan, boy? Tanong ng kapitan ng Borkin Guard. Sumama ka sa amin ng mapayapa o masasaktan ka? Maaari ko bang sabihin muna? 30 tanong. Oo naman, sagot ng kapitan ng Borkin. Hahayaan kitang magkaroon ng iyong mga huling salita. 30 ngumiti at sinampal ang kanyang mga daliri. Kamusta sa aking maliit na kaibigan? Pagkalipas ng isang segundo, si Rocky ay bumangon mula sa likuran ng 13 at pinakawalan ng isang bingi ng pag-ungol. Ito ay isang ranggo na siyam na soberanong impyerno na si Lord Balboa, at ginawa nito ang kapitan ng bantay ng Borkin na halos umihi sa lugar dahil siya ay isang ranggo na 7 overlord. Ang kanilang pinuno, si Boris, ay isa ring ranggo ng siyam na soberanya, ngunit kung ihahambing sa pagkakaroon ni Cranky, nahulog ang pinuno ng Borkin. Gayunpaman, hindi ito natapos doon. Ang Giga, Blackie, Hercules, Stacy, O1, O2, at ang Troll ay lumitaw mula sa mobile fortress ni Rocky. Lahat ng mga ito ay ranggo ng 7 mga soberano, at sa sandaling lumitaw sila, ang kapitan ng Borkin Guard at ang kanyang mga gwardya ay tumakas at sumigaw tulad ng maliit na batang babae. Tumakbo, baboy, tumakbo. Tumawa si Pico habang pinalilibot ang mga kasama nito. Papasok ka namin sa bacon. Hindi ako kumakain ng karne ng boar sa mahabang panahon, sabi ni Pika habang nakasaksi sa ulo ni Giga. Oras upang simulan ng lechon. Ang 2 Poco-Pocos ngayon ay ranggo ng 4 na monsters, na kung saan ay napakataas na ranggo para sa kanilang edad. Kailangan pa rin nila ng oras upang pagsamahin ang kanilang lakas pagkatapos ng 13 ay pinapakain sila ng mataas na kalidad na mga cores ng Jin, pinapabilis ang kanilang paglaki. Mahusay na shaman, tulungan mo kami. Sigaw ni Boreas sa desperasyon sa sandaling sinimula ng halimaw na hukbo ng 13. Hanggat ang orihinal na hukbo ng monster ay hindi laban sa ranggo siyam na soberano at Meijin Princess, walang sinuman sa Antares ang makakapidyo sa kanila. Kahit na ang ranggo ng 8 na soberano ay hindi tatayo ng isang pagkakataon laban sa mga mandirigma na ito na pinalakas ng labanan, na sinamahan ng 13 mula ng labanan nila si Arendelle the Destroyer. Hello, pulis. Sinabi ni Pico sa isang panunukso na tono habang umiikot sa itaas ng mga Boreas. Gusto kong magulat ng isang krimen. Oo. Isang higanting hog, pangit na mukha, nagkasala ng masamang pamumuno at pampublikong pag-aalsa ng walang lisensya. Opisyal, siya iyon. Sumali si Pika sa kanyang kapatid at pinaglaruan din si Boreas, na ngayon ay umatras pabalik sa kanyang kuta matapos na gawin ni Rocky ang kanyang hitsura. Ang sospek ay armado ng mga tusk, natatakpan ng putik, at nagkasala ng malubhang hagang lahat ng mabuting pagkain, iniiwan lamang ang mga grub sa kanyang mga subordinate. Ang mga Boreas ay hindi nagbigay ng sampain tungkol sa kung ano ang sinasabi ng 2 Poco-Pocos. Hindi niya iniisip na labanan ng mga mas mahina kaysa sa kanya, ngunit ang pakikipaglaban sa mga mas malakas kaysa sa kanya. Hindi isang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya napansin na kahit na ang halimaw na hukbo ng 30 ay tinalo ang crap mula sa kanyang mga minions, hindi nila pinatay ang isa sa kanila. Habang ang ilan sa kanila ay nakatanggap ng mga pinsala, wala sa kanila ang nakamamatay, at ang karamihan sa kanila ay kumatok lamang ng walang malay. Tulad ng pag-iisip ng 13 na ang dakilang shaman ay walang gagawin, nakaramdam siya ng isang priklang sa hangin na hinihimok siyang tumingin sa kalangitan. Ang hindi mabilang na mga runes ay nagsimulang lumitaw sa itaas ng lungsod habang sa wakas ay isinaaktibo ni Rovan ang mahusay na pagpatay sa array upang paksay ng halimaw na hukbo ng 13. Sa wakas, si 13 ay ngumiti ng mahina habang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ang pinakamalaking rune na maliwanag na nagniningning sa itaas ng lungsod. Salamat sa paggamot. Ang Golden Rune ay nanginginig ng malinaw na 13 na malakas na kontrolado ito. Malapit nang mailabas ni Rovan ang kapangyarihan ng array, ngunit may nangyari na gumawa sa kanya ng pagkabigla. Ang pagbuo sa loob ng Frisia City ay nakatakas sa kanyang kontrol. Gayunpaman, bago pa niya maiintindihan ang nangyari, naramdaman niya ang isang bagay na pinalawak ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala. Itigil ang pag-activate ng Great Killing Array. Sigaw ni Rovan sa kanyang mga subordinate matapos niyang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Tigilan mo na ngayon. Sa kasamaang palad, sa sandaling na aktibo ang array, ang pagtigil nito sa ilang sandali ay mahirap. Kahit na pinutol nila ang supply ng kapangyarihan nito, magpapatuloy itong magpakita ng 10 minuto sa minimum na hubad.
Gayunpaman, ang 10 minuto ay higit pa sa sapat para sa 13 upang i-hack ang Oblivion Glyph at kontrolin ito. Ang kailangan niya ay para sa tagalikha nito, si Rovan, upang maisaaktibo ang Pormasayon. Pagkatapos nito ay maaari niyang magamit ang backdoor na si Tina at ang kanyang demonyo ay nagsikap na matapos, na pinapayagan ng kanilang Panginoon na makumpleto ang kumpletong kontrol sa mahusay na pagpatay. Lahat kayo ay huminto. Sigaw ni Rovan. Sabi ko itigil mo na. Ang lahat ng kanyang mga subordinate ay sumunod, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit nagpanik ang kanilang dakilang shaman habang sumisigaw sa isang masungit na paraan. Bagaman lahat sila ay tumigil sa pagpapagana ng pagbuo, huli na. Matapos nilang itigil ang lahat ng pag-activate ng Pormasayon, 13 lamang ang ginamit ang kapangyarihan ng mga linya ng Lei upang magpatuloy sa pagbibigay ng mahusay na pagpatay na may sapat na lakas upang gawin ang kanyang pagbid. Si Rovan, pati na rin ang iba pang mga shamans, ay nakatitig sa kakilakilabot habang ang mga Pormasayon sa lahat ng mga lungsod ng Black Fang Dominion ay nabuhay. Si King Valtheron, na naninirahan sa Elenvis City, ang kabisera ng Black Fang Dominion, ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha habang tinitigan niya ang kalangitan sa itaas ng kanyang lungsod. Hindi mabilang na mga gintong tibak na material sa kalangitan, kasama ang lahat ng mga ito na tumuturo sa kanyang direksyon. Ang mahusay na pagpatay sa pagpatay ay maaaring pumatay ng isang Mijin na hari. Ang isang Mijin prinsipe na tulad niya ay hindi makaligtas kung ang mga tibak na iyon ay gagawa ng aksyon at umuulan sa kanya. Ang parehong eksena ay makikita sa bawat lungsod ang mahusay na pagpatay sa hanay na tumuturo sa pinakamalakas na individual sa loob ng bawat lungsod. Hindi lamang iyon, ngunit ang mahiwagang Pormasayon ay pumihil din sa sinuman na pumasok at lumabas, na tinatapakan ng mga ito sa lugar. Kita nyo. Napangiti si Cranky. Sinabi ko sa iyo. Naggigild si Kamrusepa. 30 hindi kailanman nabigo sa paghanga sa akin. Si Misha at ang babaeng asul na mata ay tumingin sa eksenang ito sa kawalan ng paniniwala. Hindi ito isang paningin na inaasahan nila kapag sinamahan nila ang Sayon upang salakayin ang Black Fang Dominion. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang Mijin Queen ay nagbubugbog sa kanyang oras ay dahil natatakot siya na ang parehong mahiwagang array na nakita niya sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang mga clones ay papatayin siya kung hayagang subukan niyang sakupin ang Black Fang Dominion. Ngunit ngayon na ang makapangyarihang Pormasayon na kinatakutan niya ay nasa mga kamay ng binatilyo, hindi na niya ito makatingin. Nawala kami, mahinang sinabi ng asul na mata na ginang, na ginagawa si Misha at ang kanyang subordinate na buntong hininga sa kanilang mga puso. Sa Cranky at ang mahusay na pagpatay ng array bilang kanyang mga card ng trumpeta, walang sinuman sa Antares ang 13 tugma. Hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Isang kabanata lamang. Kabanata 1243, niloloko mo kami. Bahagi 1. 30 naisip na aabutin siya ng 1 buwan o 2 bago niya maibalik ang mga paksayon sa kontinente ng Antares sa kanyang mga subordinate. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isang celestial sa tabi niya. Hindi man niya kailangan na i-rack ang kanyang talino. Hindi man lang tumawid sa kanyang isipan na siya ay mabibigo sa kanyang plano. Ngunit ang mga bagay ay hindi napunta ayon sa plano. Sa halip na maglaan ng oras upang malaman ng higit patungkol sa mga genes na nakatira doon, isang serye ng mga kaganapan na nakasalansan sa itaas ng bawat isa, na pinapayagan siyang tapusin ang kanyang misyon ng mas maaga kaysa sa pinlano. Sa pamamagitan ng mahusay na pagpatay sa ilalim ng kontrol ng 13, ang Black Fang Dominion ay wala ng pupuntahan, na nakulong sa parehong Pormasayon ng pagpatay na nagpapanatiling ligtas sa kanila. Bibigyan ko ang lahat ng mga pinuno ng Black Fang Dominion ng eksaktong 3 araw upang maglakbay sa Frisia City. Kung wala ka rito sa loob ng 3 araw, aalisin ko ang iyong mga lungsod mula sa mundo. Iyon ang ultimatum na ang 13 ay nagpahayag sa pamamagitan ng pagbuo pagkatapos ng pagsakop ng mga Boreas at ang Borkin sa Frisia City. Dahil ang buong teritoryo ng Dominion ng Black Fang ay nasa loob ng saklaw ng mahusay na pagpatay, narinig nilang lahat ang deklarasyon ng 13. Kaliwa na walang ibang mga kahalili, si King Valtheron at ang kanyang mga kaalyado ay walang pagpipilian kundi ang sumunod sa demand ng 13. Kinuha ni Rovan ang kanyang mga ngipin habang sinundan niya ang nalalabi sa kanyang mga kasamahan upang matugunan ng batang lalaki, na nag-hijack ng kanyang Pormasayon at ginawa itong sarili. 30 hiniling din sa Mijin Queen na dumating sa Frisia City upang opisyal na talakayin nila ang kanyang layunin sa pagpunta sa Antares. Pagkaraan ng 3 araw, ang lahat ng mga pinuno ay nagtipon sa tirahan ng Boreas, na pinuno ng Borkin sa Frisia City. Nang makita ni Haring Valtheron, Rovan, at iba pang mga pinuno ng Black Fang Dominion ng Mijin Queen na si Zeers, naramdaman nila na hindi nila napansin ang banta na ang Venom Heart Cabal ay naganap sa kanila. Gayunpaman, muli nilang nakatuon ang kanilang pansin sa binata, na nakaupo sa isang trono, na may 2 poko-pokos na nakasaksi sa tuktok nito. Tumayo mismo si Cranky sa tabi ng trono ng 30 ang kanyang mga braso ay tumawid sa kanyang dibdib. Ang mga miyembro ng Black Fang Dominion ay hindi masuri ang kanyang ranggo, ngunit na-label na nila siya bilang isang Mijin King. Ngunit ang mga nakakaalam, lalo na ang Kamrusepa at ang Venom Heart Cabal,
ay pinananatiling lihim ang ranggo ni Cranky hanggang sa 13 ay nagpasya na ibunyag ito sa lahat. Sa ngayon, ang pansin ng lahat ay nasa binata dahil ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa mga salitang sasabihin niya ngayon. Sigurado ako na alam mo na kung bakit lahat kayo ay nagtipon dito ngayon, sabi ni Pico sa isang seryosong tono. Siyempre, wala sa mga jeans ang nakakaalam kung bakit sila nagtipon. Sinundan lamang nila ang pang-13 ng 13 upang makarating sa Fresh City of Race Annihilation. Gayunpaman, wala sa kanila ang tumanggi sa Poco-Poco, na tinitingnan silang lahat na may disdain. Una sa lahat, nais kong pasalamatan kayong lahat sa darating, sabi ni 30, ang kanyang titig na lumusot sa mga pinuno ng jeans. Nakaupo sa trono kasama ang kanyang baba na nagpapahinga ng tamad laban sa kanyang kanang palad at ang isang paa ay tumawid sa isa pa, mukhang hindi siya tulad ng isang mananakop na hinihingi ang pagsunod at higit pa tulad ng isang batang monarko na tumutugon sa kanyang mga paksa. Dumiretso ako sa puntong iyon, sinabi ni 13. Plano kong labanan ng isang digmaan, at kailangan ko ng mga mandirigma upang labanan para sa akin. Ang mga mandirigma ay ikaw at ang iyong mga hukbo. Isang digmaan. Sumimangot si King Valtheron. Saan mo planuhin ang digmaang ito? Naniniwala ako na nagmula ka sa Signa, di ba? Hindi pa ba natapos ang digmaan? Tapos na ang digmaan sa Signa, at kami ang mga tagumpay ng digmaan na iyon, sagot ni 30. Kami ay lalaban sa mundo ng Artem, isang lugar na hindi mo naririnig ng karamihan. Ang jeans ay sumulyap sa bawat isa na parang sinusuri kung alam ng kanilang mga kasamahan ng anumang impormasyon tungkol sa mundo ng Artem. At bakit dapat nating labanan ang digmaang ito para sa iyo? Tanong ni Rovan, ang kanyang tinig ay malutong, hinahamon ng awtoridad ng 13. Sino sa palagay mo ikaw? Sinulyapan ng jeans ang dakilang shaman, at ang ilan sa kanila ay sumuporta sa kanya mula nang magsalita siya kung ano ang nasa isip nila. Courting death, kinutya ni Pico. Nagsneer si Pico habang gumawa siya ng paggalaw gamit ang kanyang balahibo sa kanyang leeg, na parang sinabi kay Rovan na siya ay isang patay na tao. Magandang tanong, 13 ang sagot ng mahinahon. Mayroon kang bawat karapatang makaramdam ng galit dahil may biglang sumire sa iyong bahay at tinutusan kang mamili para sa kanya. Sigurado ako na lahat kayo ay nagulat pa rin at tinanggihan ang nangyari sa mga nakaraang araw. Ang teenager na batang lalaki ay nakipag-usap sa empatiya na parang pag-unawa kung bakit nagsalita si Rovan sa ganoong tindig. Gayunpaman, ang kanyang susunod na mga salita ay nagpahiya sa puso ng lahat. Ngunit ano ang magagawa mo tungkol dito? 30 ngumiti ng umuusbong. Ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay. Isang maikling katahimikan ang bumaba sa silid ng pagpupulong, na nasira ni Rovan na gumapang sa kanyang mga ngipin sa pagkabigo. Ginawa niya ito nang hindi sinasadya, marahil ay nabigyang diin dahil ang mahusay na pagpatay sa pagpatay na siya ay labis na ipinagmamalaki na naging pareho ang pagpatay na nagbabanta sa kanilang buhay ngayon. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinuno ng Black Fang Dominion ay nagngangalit sa kanya sa kanilang paglalakbay, sinabi sa kanya na ang kanyang porma sayon ay nabigo, at dahil sa kanya na sila ay inilagay sa isang mahirap na sitwasyon. Naiintindihan ko na mayroon kang buhay sa iyong mga kamay, ngunit hindi nangangahulugang susundin namin ang iyong mga order, ipinahayag ni King Valtheron. Hinihiling ko ang isang tunggalian ng walang paggamit ng porma sayon. Kung manalo ka, susundin namin ang iyong mga order. 30 ang hindi sumagot kaagad. Sa halip, sinulyapan niya ang iba pang mga pinuno, na lahat ay nakatingin sa kanya na parang handa silang lumaban sa kamatayan. Nais mo akong labanan ka nang hindi ginagamit ang mahusay na pagpatay sa array. 30 smirk. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako mahina? Hindi ko akalain na patas ang iyong panukala. Kung gayon paano siya? Itinuro ni King Valtheron sa Cranky. Alam ko na siya ay isang Mijinhari. Kung siya ay mamuno sa amin, kung gayon ay mag-atubiling susundin natin siya. Ngunit may pakiramdam ako na ikaw ang tumatawag sa mga pag-shot. Inaamin ko na kami ay minamaliit ka, at wala kaming magagawa tungkol sa mahusay na pagpatay sa array. Gayunpaman, tumanggi kaming bumaban ng walang away. Kahit napapatayin mo kami. Oo. Tama iyon. Mas gugustuhin nating mamatay kaysa sumunod sa iyo. Go! Patayin mo kami. Tingnan natin kung maaari mo pa ring magkaroon ng hukbo na iyong hinahanap. Ang mga pinuno ng Jin ay nadama na pinalakas ng deklarasyon ni Haring Valtheron. Kung sila ay bababa sila sa pakikipaglaban. Kabanata 1244, niloloko mo kami. Bahagi 2. Sa kabila ng mga outbursts ng Jins, 13 ay nanatiling kalmado at pinayagan silang maibulalas ang kanilang mga pagkabigo. Makalipas ang ilang minuto, itinaas niya ang kanyang kamay sa isang kilos para sa lahat na tumigil sa pakikipag-usap. Ang pagkakaroon ng kanilang puna ng mga reklamo, ang lahat ay huminto at naghintay para sa tugon ng batang lalaki. Kung bibigyan ko ng iyong kahilingan, susundan mo ba ako pagkatapos matalo kayong lahat? 30 tanong. Oo, sagot ni King Valtheron. Kinikilala namin ang aming pagkawala sa sandaling mapatunayan mo ang iyong sarili. Napakahusay.
Ngunit sa isang kondisyon, 13 ang nagtaas ng isang daliri. Lahat kayo ay mag-sign ng isang magic na kontrata. Ang kontrata na ito ay magsasad na kung talunin mo ang Azrael, iiwan ko ang Antares at iiwan akong lahat ay hindi nasugatan. Ngunit kung mawala ka, lahat kayo ay magiging aking mga sundalo para sa aking digmaan. Lahat ba tayo ay may pag-unawa? Tumanggo si King Valtheron at ang iba pang mga pinuno ng Jin. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ng 13 na inaasahan na ang pag-unlad na ito. Sa katunayan, mayroon na siyang mahiwagang kontrata na nakipagtagpo sa kanya ni Metatron. Nang walang isa pang salita, 13 ang naghagis ng mahiwagang kontrata patungo kay Haring Valtheron, na nahuli ng huli ng reflex. Basahin mo ito pagkatapos mag-sign ito, 13. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng lahat ng 3 oras upang maghanda bago labanan ng Azrael. Nabasa ni King Valtheron ang nilalaman ng mahiwagang kontrata, at ito ay eksaktong tulad ng sinabi ng 13. Kung natalo nila si Cranky, lahat sila ay malaya at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa 13. Ngunit kung natalo sila, susundin nila ang utos ng 13 at tulungan siyang lupigin ang mundo ng Artem. Sinabi rin ito sa mahiwagang kontrata na kung nanalo sila ng digmaan laban sa mga Artemiano, ang mga Jin ay makakatanggap din ng mga lupain at iba pang mga gantimpala, depende sa kanilang kontribusyon sa digmaan. Inisip ni King Valtheron na ito ay isang patas na kontrata. Matapos basahin ito ng 3 beses upang matiyak na wala siyang makaligtaan, sinira niya ang kanang hinlalaki, pagguhit ng dugo at pagpindot ito sa kontrata. Pagkatapos ay ipinasa niya ang kontrata kay Bast na siyang iba pang Jin prinsipe ng kanilang paksayon. Tulad ni King Valtheron, nabasa niya ang lahat na isinulat doon bago gamitin ang dugo upang pirmahan ito. Isa-isa, nilagdaan ng mga pinuno at kanilang mga opisyal ang kontrata matapos basahin ang mga nilalaman nito. Nilagdaan din ito ni Queen Zeus, kahit na nag-atubili. Nang makita ng lahat na nais ng Mijin Queen na lumaban din, lahat sila ay pinalakas. Sa kanyang karagdagan, naramdaman nila na mayroon silang pagkakataon na manalo. Ang nag-iisa lamang na hindi kailangang mag-sign ay si Kamrusepa, na bahagi na ng orihinal na Trinidad ng 30 sa Deathbat, Kamzots. Kapag nilagdaan ito ng lahat sa silid, lumipad ang kontrata sa kamay ng 13 at nawala sa loob ng kanyang singsing sa imbakan. Bibigyan kita ng lahat ng 3 oras upang maghanda, 13. Ang labanan ay gaganapin sa labas ng Fresia City. Lahat kayo ay maaaring gamitin ng lahat sa iyong arsenal upang labanan laban sa Azrael. Kung ito ay lason o iba pang mga trick, sige. Sa ganoong paraan, wala sa iyo ang magkakaroon ng anumang mga reklamo kapag natalo ka. Matapos sabihin ng mga salitang iyon, 13 ang naiwan kasama ang Pika, Pico, at Cranky, iniwan ng lahat na magkasama. Queen Zeus, ikaw ang magiging pinuno ng labanan sa koponan na ito, magalang na sinabi ni King Valtheron. Dahil ang napakarilag na ginang na may mahabang blonde na buhok at asul na mga mata ay ang pinakamalakas sa kanila, natural lamang na kontrolin niya ang kanilang pansamantalang alyansa. Napakahusay. Ngunit bago iyon, kakailanganin kong iwasto ang iyong maling kuro tungkol sa aming kalaban, sagot ni Queen Zeus. Sa tingin mo lahat na si Azrael ay isang Mijin na hari, ngunit ikaw ay mali. Hindi siya isang Mijin na hari. Siya ay isang makalangit. She asterisk T. Ang nagsalita ng salitang, she asterisk T, ay walang iba kundi si Rovan, na halos nahina matapos marinig ang pahayag ni Queen Zeus. Siya ay isang ranggo na 8 soberanya, at ang kanyang specialty ay nasa shamanic magic. Gayunpaman, kahit na sa kanyang mga kapangyarihan, naniniwala siya na wala siyang magagawa laban sa isang makalangit, na maaaring malubhang masaktan siya ng isang pagbahing. Kami ay na-trick. Ang tao na nagsinungaling sa amin. Mapahamak ito. Alam kong napakabuti ng pakikitungo upang maging totoo. Ang mukha ni King Valtheron ay naging pula mula sa kahihiyan at galit dahil sigurado siya sa kanilang tagumpay matapos sumang-ayon si Queen Zeus na sumali sa kanila sa kanilang laban. Kahit na ang isang Mijin hari ay kailangang yumuko sa isang celestial, gayunpaman ay lalaban siya sa isang taong may 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanya. At ang 2 ranggo na iyon ay hindi ordinaryong ranggo. Sila ay katulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Isang hindi masusukat na agwat na hindi malalampasan ng simpleng lakas. Kung si Azrael ay isang Mijin na hari, kung gayon mayroon pa rin silang pag-asa na manalo kung sila ay magtutulungan at labanan siya sa isang labanan ng pag-aakit. Makalipas ang 3 oras. Sayon. Niloloko mo kami. Sigaw ni Rovan sa galit. Mapahamak ka. Sa palagay ko ikaw ay tumatakbo sa maling puno, 13 ay sumagot sa isang nakakaaliw na tono. Hindi ako ang gumawa ng panukalang ito. Kung nais mong sisihin ang isang tao, sisihin si King Valtheron. Siya ang hinamon ni Azrael nang hindi nagtanong sa kanyang ranggo. Ang sulok ng mga labi ni King Valtheron ay nag-tweet, hindi ma-refute ang pahayag ng 13. Siya ang nagmungkahi na hamunin si Azrael, at 13 lamang ang sumang-ayon na tanggapin ang kanyang panukala. Why dapat na sinabi sa amin mula sa simula? Sigaw ni Bast.
Walang sinuman sa kanilang tamang pag-iisip ang lalaban sa isang makalangit na kusang loob. 13 lamang ang nagkibit balikat. At gayon paman, lahat kayo ay nilagdaan ng kontrata sa iyong sariling dugo. Hindi ko pinilit ang iyong mga kamay. Sa katunayan, binigyan kita ng 3 oras upang maghanda. Ako ay napakamapagbigay, alam mo. Ang mga salita ng binatilyo ay gumawa ng mga ugat sa noo ng Bast. Ang bawat pinuno ng Jin ay sumulyap sa mga dagger sa batang lalaki na nakaupo sa kanyang trono, ngunit walang nang ahas na lumusot. Alam nilang lahat na kung 13 wield ito, ang mahusay na pagpatay ng array ay maaaring mag-snuff out ang kanilang buong pamamahala bago pa man sila lumakad papunta sa larangan ng digmaan. Kaliwa na walang pagpipilian, nais nilang lumaban. Walang pagbabalik. Ang tanging landas na naiwan para sa kanila ay ang tagumpay o pagkatalo. Wala sa kanila ang naniniwala na maaari silang manalo, ngunit kung sila ay manalo sa isang himala, lahat sila ay malaya at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging subordinate ng batang lalaki. Handa na ba kayong lahat? Tanong ni Cranky habang tumayo siya ng 1 milya ang layo sa kanyang mga kalaban, ang kanyang tinig ay umuusbong tulad ng kulog. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit ang kanyang presensya ay kumalat sa buong larangan ng digmaan, na ginagawang mahirap para sa mga Jins kahit na huminga. Ganito ang kapangyarihan ng isang makalangit, at kahit na si Queen Zeus ay kailangang pilitin ang sarili na tumingin sa kanyang kaaway, na simpleng tinitigan sila mula sa malayo. Hahayaan kitang magkaroon ng unang paglipat, ipinahayag ni Cranky. Sinulyapan ni Queen Zeus si King Valtheron na tumanggol sa kanya ng isang maputlang mukha. Pag-atake. Sigaw ni Queen Zeus habang hinihimok niya ang sarili pataas at nagbago sa isang higanteng gintong ahas na daan-daang metro ang haba. Si King Valtheron at ang nalalabi sa mga Jin ay nagbago din sa kanilang tunay na forma, na pinalaki ang kanilang pakikipaglaban sa rurok. Ang lahat ng mga ito ay nakayuko sa pagpapalabas ng kanilang pinakamalakas na pag-atake sa kanilang mga kalaban, umaasa na sapat na upang lumikha ng isang himala. Kalahating minuto mamaya, isang pagsabog na umiling sa lupain na rippled sa buong larangan ng digmaan. Nang mag-ayos ang alikabok, isang higanting crater na lumitaw si Miles, na may Cranky sa gitna nito. Sa paligid niya, ang natalo na si Jins ay naglalagay ng walang malay o umuungol sa sakit mula sa pag-atake na natanggap nila mula sa langit, na kailangan lamang na stomp ang kanyang paa sa lupa, talunin ang lahat ng ito nang hindi kahit na masira ang isang pawis. Kabanata 1245, Pagsasanay sa mga bagong recruit, Bahagi 1. Natutuwa ako na hindi ako bahagi ng gulo na ito, malumanay na binulong ni Kamrusepa habang tinitingnan niya ang pagkawasak sa malayo. Upang isipin ng Cranky ay lumago ito ng malakas. Bigla kong naramdaman na nasayang ko ang aking oras sa kalakalan, pamamahala ng kaharian, at diplomasya. Huwag kang makaramdam ng paraan, Kamrusepa, sagot ni 30. Ang bawat tao ay may kanilang lakas at kahinaan. Ang Cranky ay mabaliw, ngunit mayroon siyang zero na pag-unawa sa mga panlipunang bagay, hayaan ang pamamahala ng isang kaharian tulad ng iyong ginagawa. Salamat sa pagpaparamdam sa akin ng mas mahusay, sagot ni Kamrusepa. Huwag banggitin ito, sagot ni 30. Bukod, hindi ako mas mahusay. Nang walang Cranky sa paligid, hindi ako magawa dito sa Antares. Sinulyapan ni Kamrusepa ang teenager na batang lalaki, na tila tunay na nag-iisip sa ganoong paraan. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, 13 ay mas kahanga-hanga kaysa sa Cranky. Ang sinumang narinig ng lahat ng mga nagawan na kanyang hinugot ay mag-iisip. Ang binatilyo na batang lalaki ay ang pinakamahina na miyembro sa loob ng pagkakasunod-sunod ng Apocalypse. Hindi bababasa, iyon ang nadama ng lahat noon nang mapalitan niya si Arendelle at kinuha ang 13 upuan ng kanilang samahan. Ngunit sa oras, napagtanto nila na ang kanilang pinakabagong miyembro ay hindi ang mahina na akala nila. 13 ang nakipaglaban sa maraming laban kahit na hindi sila maglakas loob na lumaban. Sa bawat tagumpay, ang kanyang impluwensya sa loob ng kanilang samahan ay lumago, na ginagawa kahit na ang mga orihinal na miyembro ng Order of the Apocalypse ay kinikilala ang kanyang mga nagawa. Bagaman naisip niya na 30 ang magpupumilit kung siya ay dumating sa Antares lamang, wala siyang pag-aalinlangan sa kanyang isip na hanggat mayroon siyang sapat na oras, sa huli ay mapipilit niya ang Black Fang Dominion, pati na rin ang Venom Heart Cabal, na yumuko sa kanyang kalooban. Ang katotohanan na nakakuha siya ng kontrol sa mahusay na pagpatay na array muli na napatunayan na ang 13 ay isang tao na hindi nais ni Kamrusepa na maging kanyang kaaway. Pagkalipas ng 5 oras, binuksan ni King Valtheron ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan, na tinitigan sina Pika at Pico, na kapwa nakatingin sa kanya ng may awa. Ang dalawang Poco-Pocos ay nakasaksi sa tuktok ng isang bilog na mesa, na parabang naghihintay sa kanya na magising. Ang paglilipat ng kanyang tingin sa paligid niya, napansin ni King Valtheron na ang mga pinuno ng iba't ibang mga paksayon, maliban kay Queen Zeus, ay nakatali din sa mga upuan, tulad niya. Ang Majin Queen ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit malalim sa loob, nabalisa siya.
Ang kanilang paligid ay mukhang hindi kilalang kilala, na walang iba kundi ang mga itim na mists na lumulubog sa kanilang paligid. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang sinubukan ng hari kung ano ang nangyari, natapos ang kanyang memorya sa Cranky na pinakawalan ng isang pag-atake na kumatok sa kanya ng walang malay. Nasaan tayo? Tinanong ni King Valtheron si Queen Zeus dahil natutulog pa ang iba. Oh, maniwala ka sa akin. Ayaw mong malaman, sagot ni Pika bago kahit na masagot ni Queen Zeus ang tanong ng hari. Magsalita, nasaan ako? Pinindot ni King Valtheron ang 2 ibon para sa mga sagot. Tinatawag namin ang lugar na ito na limbo, sagot ni Pico. Ito ay isang lugar kung saan mapapasya ang iyong mga fate. Huwag kang mag-alala, mayroon kaming cookies at gatas dito. Gutom ka ba? Ginamit ng Poco-Poco ang claw nito upang itulak ang isang maliit na mangkok ng cookies patungo sa nakatali na hari na sumulyap lamang sa kanila ng may pagkabigo. Mas mainam kung hindi mo inisin ang 2 iyon, puna ni Queen Zeus. Ang mga ito ay direktang subordinate ng Zion. Ayaw mong gulo sa kanila, tiwala sa akin. At nasaan siya? Tanong ni King Valtheron. Ano ang lugar na ito? Sinabi ko na ito ay limbo. Pipi ka ba? Tumigilid ang ulo ni Pico. Sis, ang taong ito ay pipi. Dapat ba nating hayaang bigyan siya ni Giga ng isang marking shot muna upang siya ay huminahon? Mabuti ang tunog. Tumanggo si Pika. Maghintay ka rito. Tatawagan ko siya. Lumipad si Pika sa nakamamanghang itim na ambon. Makalipas ang 1 minuto, bumalik siya kasama si Giga, na kinaladkad ang upuan ni King Valtheron na malayo sa mesa. Ano ang gagawin mo sa akin? Sigaw ni Haring Valtheron. Ay on hand ako, ikaw ay masasamang nilalang. Lumipad si Pico na sumunod sa likuran ng sumigaw na hari at lumalakad sa harap ng kanyang mukha. First time. Tanong ni Pico. Huwag kang mag-alala. Tapos na bago mo ito malaman. At tulad ng sinabi ng Poco-Poco, tumigil si Giga sa paghila sa upuan at lumakad mismo sa harap ni King Valtheron. Sinulyapan ni Pika si Queen Zeus at binigyan siya ng payo. Baka gusto mong tumingin sa malayo, sabi ni Pika. Maaaring ito ay labis para sa mga unang timers. Kahit na ang Magician Queen ay walang ideya kung ano ang pinag-uusapan ni Pika, sinabi sa kanya ng gut instinct na makinig sa maliit na ibon habang mayroon pa rin siyang pagkakataon. Sa huli, nang makita niya si Giga na itaas ang buntot nito at nilalayo nito ang nakabalot na hari, ang Magician Queen ay nanginginig pagkatapos niyang matanto. Dali-dali siyang tumingin sa malayo sa oras bago pinakawalan ni Giga ang kanyang Giga Destroyer, na tumama kay King Valtheron sa point-blank range. Maya-maya, ang horror na napuno ng hiyes na si King Valtheron sa paligid, ay nagising ang mga pinuno ng natutulog na djinn na nakatali din. 30 dinala sila sa loob ng espesyal na domain ng Kamrusepa sa Zanthir City, kung saan masisimulan ang mga djinns. Itinuring niya na hindi na niya kailangan na ihagis ang mga ito sa loob ng domain ng Apocalypse dahil ang lahat ng mga ito ay nilagdaan na ang mahiwagang kontrata na ginawa ng Metatron. Sa madaling sabi, wala sa kanila ang maaaring sumalungat sa 13 kahit na gusto nila. Gayunpaman, naniniwala siya na ang natalo na djinns ay hindi pa rin nais na makinig sa kanya, kaya tinanong niya sina Pika, Pico, at Giga na maunawaan nila na hindi siya maawain sa pagtingin niya. Sa pamamagitan ng kapangyarihan sa kontrata, 13 ang gumawa ng mga djinns na hindi gumanti laban sa kanya at sa mga naglingkod sa kanya. Dahil dito, kahit na ang Pika at Pico ay maaaring sampelan ng mga ito, at ang lahat ng maaaring gawin ni King Valtheron ay sumigaw sa kahihiyan at pagkagalit dahil nilinaw sa kanya ng masamang nilalang, na wala siyang kapangyarihan sa kanila. Ito ay isang habang, Giga. Ngunit tila na mayroon kang maraming pent-up. Alam mo kung ano. Huwag isipin, puna ni Pico. Si Giga ay kumurap ng walang kasalanan bago ilipat ang kanyang tingin sa iba pang mga pinuno ng djinn, na ang mga katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan matapos matugunan ang kanyang tingin. Ito ay isang sandali mula nang ginamit niya ang kanyang Giga Destroyer upang disiplinahin ang mga bagong recruit ng kanyang Panginoon, kaya't mas masaya siyang makipagtulungan sa kampo ng boot ng Pika at Pico, na dapat gawin upang gawin ng mga pinuno ng djinn na ganap na isumite sa kalooban ng kanilang Panginoon. Kabanata 1246, Pagsasanay sa mga bagong recruit, Bahagi 2. Si King Valtheron ay natakpan mula sa ulo hanggang paa na may marumi, at ang amoy ay sapat na malakas upang gawin ang gagong djinns. Makinig ka, mga bagong recruit. Sigaw ni Pika. Lahat kayo ay nawala, kaya't gusto mo o hindi, bahagi ka na ngayon ng hukbo ng Zion. Sa loob ng hukbo, hindi matitiis ang insubordination. Tingnan mo ang taong yun. Nakikita mo siya. Iyon ang magiging kapalaran mo sa tuwing hindi mo sinusunod ang mga order ng ating guro. Ang mga djinns ay natakot dahil wala sa kanila ang nais na magdusa ng ganoong kapalaran, na siyang pangunahing dahilan kung bakit sinimulan ng 13 ang maliit na kampo ng boot na ito. Ang mga djinn ay nakasalalay sa pamamagitan ng mga espesyal na kadena na lubos na nabawasan ang kanilang lakas, na ginagawang mahina at walang magawa. Si Queen Zeus ang nag-iisa lamang mula rito dahil ang 13 ay hindi nais na siya ay may sama ng loob laban sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, siya ay isang Magician Queen pa rin.
Ang pangatlong pinakamalakas na pagiging sa Pangaea, pangalawa lamang kay Erasmus, na kinuha ang katawan ni King Astrian. Ang pagpapanatili ng isang mahusay na relasyon sa kanya ay may kahalagahan, mas nagkakahalaga kaysa sa buttering of King Valtheron, na madaling mapabagsak ni Camzots ng walang labis na pagsisikap. Mahalaga ang kakaibang pagkakasunod-sunod, kaya 13 ang nais ng mga pinuno ng Jin na hindi lamang matakot sa kanya at cranky, kundi pati na rin sa kanyang iba pang mga subordinate, kasama sina Pika at Pico na pinakamahina sa halimaw na hukbo ng 13. Ngayon, may gusto ba sa iyo ng paghahatid ng Giga Destroyer? Tanong ni Pika. Umiling-iling si Jeans. Hindi kita maririnig. Sigaw ni Pika. Sasagutin mo lang oo o hindi. Gusto mo bang makaranas ng isang Giga Destroyer? Hindi. Mas malakas? Hindi. Lahat kayo ay gagawa ngayon ng isang pangako. Big Brother Giga, bigyan ng mga hindi nakikipagtulungan ng isang paghahatid ng iyong Giga Destroyer, sabi ni Pika bago ibagsak ang isang scroll na ibinigay sa kanya ng 13 sa kanyang claw. Ang Blaze Skunk ay umikot, itinaas ang buntot nito, at naglalayong bumagsak ito sa mga mapang-akit na pinuno ng Jin, na natanto na wala silang pagpipilian kundi sundin ng mga utos ng maliit na ibon. Nilinis ni Pika ang kanyang lalamunan sa libingan ng isang general na ibabalita ang digmaan, na ginawa ang eksena sa paanuman 10 beses na funnier, na binigyan ng marumi na hari na si King Valtheron at ang dramatikong talampakan ng maliit na ibon. Napalunok ang mga Jins, naramdaman ng hindi nakikita na bigat ng banta ni Pika at pagbagsak ni Giga, na naglalayong sa kanilang direksyon. Mula sa araw na ito, sigaw ni Pika. Mula sa araw na ito, ang mga Jins ay sumigaw. Itataguyod ko ang aking lakas, aking pagmamataas, at ang aking posibleng kadudadagang dignidad sa aking Panginoon, si Zion Leventis. Itataguyod ko ang aking lakas, aking pagmamataas, at ang aking posibleng kadudadagang dignidad sa aking Panginoon, si Zion Leventis. Tumanggo si Pika bago ipagpatuloy ang pangako ng katapatan. Itataguyod ko ang kanyang kalooban at hindi kailanman itaas ang aking kamay laban sa kanya o laban sa mga nakatayo sa ilalim ng kanyang banner. Itataguyod ko ang kanyang kalooban at hindi kailanman itaas ang aking kamay laban sa kanya o laban sa mga nakatayo sa ilalim ng kanyang banner. Dapat kong bantayan ang kanyang pangalan, kahit na ang mundo ay laban sa kanya. Tandaan ko na ang awa na walang layunin ay kahinaan, at ang katapatan ng walang malutas ay guwang. Dapat kong bantayan ang kanyang pangalan, kahit na ang mundo ay laban sa kanya. Tandaan ko na ang awa na walang layunin ay kahinaan, at ang katapatan ng walang malutas ay guwang. Hindi ako mag-aalsa kapag iniutos, o tumalikod kapag hinihiling ang sakripisyo. Sapagkat ako ay nakasalalay sa panunumpa, sa pamamagitan ng kalooban, at sa pamamagitan ng selyo ng aking sariling pagmamataas. Hindi ako mag-aalsa kapag iniutos, o tumalikod kapag hinihiling ang sakripisyo. Sapagkat ako ay nakasalalay sa panunumpa, sa pamamagitan ng kalooban, at sa pamamagitan ng selyo ng aking sariling pagmamataas. Tumanggo si Pika. Huling ngunit hindi least, ipinangako ko na ibalik ang Pika at Pico bilang mga messenger ng aking Panginoon, at ang kanilang mga salita ay magiging kasing ganda ng kanyang sarili. Ang huling bahagi na ito ay hindi sa lahat sa scroll, ngunit nagpasya pa rin si Pika na idagdag ito dahil sigurado siya na hindi ito iisipin ng kanyang Panginoon. At tulad ng inaasahan niya, inulit ng mga Jins ang kanyang mga salita, iniisip na bahagi din ito ng pangako ng katapatan na dapat magsalita. Huling ngunit hindi bababasa, ipinangako ko na igagalang sina Pika at Pico bilang mga messenger ng aking Panginoon, at ang kanilang mga salita ay magiging kasing ganda ng kanyang sarili. Nang makita na naintindihan ng pangkat ng Jins ang kanilang lugar, tumanggo sina Pika at Pico sa kasiyahan. Tulad ng hinihintay ang sandaling iyon, ang swirling black mists na nakapaligid sa kanila ay naghiwalay, na inihayag ang figure ng 13, pati na rin sina Cranky at Kamrusepa, na tumayo sa tabi niya. Mula sa araw na ito pasulong, lahat tayo ay nasa parehong koponan, sinabi ni 13. At dahil kami ay nasa parehong koponan, inaasahan kong lahat ay pamahalaan ng kani-kanilang mga hukbo para sa paparating na digmaan. Ipinangako ko na kung ako ay makipagtulungan ng lubusan, gagantimpalaan ka ng mga lupain, pati na rin ng mga mapagkukunan na magagamit lamang sa mundo ng Artem. Alam kong ang ilan sa iyo ay nakakaramdam ng galit at ayaw sumunod sa aking mga order, ngunit muli, wala kang pagpipilian kundi gawin ang sinasabi ko. Ang kontrata na iyong nilagdaan ay nagbubuklod, at ang mga sumisira nito ay magduruso lamang. Kaya, makipagtulungan lamang sa akin at lumaban sa ilalim ng aking banner hanggang sa ang mundo ng Artem ay nasakop. Pinaikit ni King Valtheron ang kanyang mga ngipin at iniwasan ng titig na 13. Ang bawat likas na hilig sa kanyang katawan ay sumigaw upang labanan, ngunit ang mahiwagang kontrata na nagbubuklod sa kanyang kaluluwa ay sinunog tulad ng tinunaw na kadena tuwing ang pag-iisip ay tumawid pa sa kanyang isip. Ako. Nauunawaan, ungol ni King Valtheron, ang kanyang tinig ay namumula. Wala siyang pagpipilian kundi upang mapanatili ang pagtitiis sa kahihiyan na naranasan niya, alam na ang paglaban ay magkakaroon ng mas masahol na mga kahihinatnan. Isa-isa, ang iba pang mga pinuno ng Jin ay sumunod sa suot, yumuko ang kanilang mga ulo, hindi ng ahas na matugunan ang mga mata ng 13.
Maging si Queen Zeus ay nanatiling tahimik, ang kanyang titig na kumikislap na may halo ng pagkalkula at pagbibitiw. Si Cranky ay nakatiklop ang kanyang mga braso, ang kanyang aura ay isang suffocating pressure sa silid. Ang pagkakaroon ni Kamrusepa, habang mas malambot, ay hindi gaanong nag-uutos. Sa kaibahan, 13 ay tumayo ng tahimik sa pagitan nila, ang kanyang kabataan na mukha ay hindi ipinagkanulo ang alinman sa malamig na diskarte na tumatakbo sa kanyang isipan. Maaaring hindi siya ang pinakamalakas na wanderer sa Pangaea, ngunit ang kanyang autoridad ay lumampas kahit na sa mga monarko, pati na rin ang mula sa sentral na pamahalaan. Ang kanyang mga salita ay batas, ngunit ang kanyang pangmatagalang mga kaalyado at ang mga nakipaglaban sa magkatabi ay nauunawaan na hindi siya ang uri ng tao na inaabuso ang kanyang kapangyarihan at autoridad. Ngayon na nakumpleto na niya ang kanyang misyon sa Antares, oras na upang mailabas ang mga pundasyon ng pagtawid sa Artem. Sa oras na ito, sila ay magiging mga mananakop. 30 alam na ang bawat mundo ay may isang tagapag-alaga. Isang panghuli kampyon na babangon upang ipagtanggol ito. Ang batas na ito ay nilikha upang bigyan ng bawat mundo ng isang pagkakataon upang ipagtanggol ang sarili mula sa anumang mga mananakop. 30 naintindihan na ang labanan na ito ay hindi magiging madali dahil ang saklaw ay hindi lamang sumasakop sa isang kontinente. Hindi. Ito ay isang labanan upang ibagsak ang isang buong mundo sa ilalim ng kanyang banner. Ang lakas lamang ay hindi sapat upang gawin ito, kaya kakailanganin niyang gumamit ng mga trick at scheme upang kumita ng kalamangan sa mga kaaway, na labis na higit pa sa kanyang mga puwersa at nakikipaglaban sa isang kalamangan sa korte sa bahay. Ang Laplace Demon at ang isa ay naobserbahan ng 13 mula sa Celestial Realm, naghihintay para sa kanya upang buksan ang portal na makakonekta sa Pangaea sa Artem. Nang mangyari yun, ang dalawa sa kanila ay magtatayo ng mga countermeasures upang matiyak na walang ibang puwersa ng pag-alit ang papasok sa Pangaea habang ang kanilang tagapag-alaga, si Zion, ay nakikipaglaban sa isang labanan na malayo sa kanyang tahanan. Kabanata 1247, kayong dalawa ay pamilya sa isang paraan. Paano mo ito nagawa? 30 tanong ni Rovan. Nakalimutan mong tawagan akong Ginoo, sagot ni 30. Paano mo ito nagawa, Ginoo? Nagtanong si Rovan, gritting ang kanyang ngipin. Mangyaring sabihin sa akin kung paano mo nakuha ang kontrol ng aking mahusay na pagpatay sa array. Ngayon na ang Black Fang Dominion at Venom Heart Cabal ay naging bahagi ng pribadong hukbo ng 30, nagpunta si Rovan upang hanapin siya upang pindutin siya para sa mga sagot. At ano ang iniisip mo na sasabihin ko sa iyo kung paano ko ito ginawa? 30 tanong pabalik. Gagawin ko ang anumang nais mo, kaya mangyaring sabihin mo sa akin, pakiusap ni Rovan. Hindi ako makatulog ng maayos mula nang makontrol mo ang porma sayon ng pagpatay na ginugol ko ng maraming taon. 30 ang tumingin sa mahusay na Wolfkin Shaman, na sa katunayan ay mukhang hindi natulog. Ang mga madilim na bilog ay nakabitin sa ilalim ng gintong mga mata ni Rovan, at ang kanyang dating mapang-akit na mane ay nawala ng kinang. Ang mga damit ng Wolfkin ay kulubot na parang hindi siya nagbago ng maraming araw, at ang malabong amoy ng nasusunog na insenso ay kumapit sa kanya. Nag-brood ka ng maraming araw, hindi ba? 30 tanong. Pinaikit ni Rovan ang kanyang mga kamao. Oo. Sinusubukan ko ang bawat rune, bawat linya ng ley, bawat control node, at gayon paman, yumuko ito sa iyong utos sa halip na minahan. Ito ay nakakainis. 30 ang nagbigay ng isang malabong ngiti. Pagkatapos ay dalhin ito bilang isang aralin. Kung hindi mo maintindihan kung paano ko ito ginawa, nangangahulugan lamang na marami ka pa ring matutunan. Hindi yun sagot. Umungol si Rovan, ang kanyang buntot na kumikislap sa pagkabalisa. Ako ay isang Grand Shaman. Ang porma sayon na iyon ay gawain ng aking buhay. Hindi man ito posible para sa isang tagalabas na sakupin ang kontrol nito. At gayon pa man ay ginawa ko, sagot ni 30. Oo, at binibaliw ako nito. Tinakpin ni Rovan ang kanyang mukha ng pareho ng kanyang mga palad dahil parang umiyak siya. Hindi siya nagsisinungaling nang sinabi niya na ang pangyayaring ito ay nagtutulak sa kanya na baliw, at ito ay nagtapon ng isang matagal na sakit sa kanyang puso. Fine, sasabihin ko sa iyo kung paano ko ito ginawa, una ni 30. Bago pa man siya hanapin ni Wolfkin Shaman upang hanapin siya, pinlano na niyang kunin si Rovan sa ilalim ng kanyang pakpak. Sa ganoong paraan, hindi niya kailangang mag-aaksaya ng kanyang oras gamit ang rune magic kapag nagsimula ang digmaan sa Artem. Maaari lamang niyang hawakan ng Rovan at ang kanyang mga shamans ang nakakaganyak na gawain ng paglikha ng mga porma sayon na magpapahintulot sa kanilang mga hukbo na isulong ng malalim ang mga linya ng kaaway. At para mangyari iyon, kailangan niyang pigilan ng kaawa-awang Wolfkin na mabaliw. Makinig ng mabuti dahil sasabihin ko lang sa iyo ng isang beses, 13 ipinahayag. Agad na naayos ni Rovan ang kanyang postura at matindi ang nakatitig sa batang lalaki, tinitiyak na hindi niya makaligtaan ng isang solong salita na sasabihin ng huli. 30 ay hindi nagtago ng anuman kay Rovan at ipinaliwanag kung paano niya na-hijack ang kanyang mahusay na pagpatay sa hakbang-hakbang.
Ang higit na nakinig sa kanya ng Wolfkin, mas lumala ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ngunit upang kontrolin ang Pormasayon, kailangan mong magtungo sa lungsod ng Elendries, kung saan nakasulat ang puso ng Pormasayon, sabi ni Rovan. Tama ka. 30 tumanggo. At ipinadala ko ang aking mga subordinate upang gawin iyon. Kung hindi man, paano mo iniisip na pinamamahalaan ko ang kontrol ng mahusay na pagpatay ng array mula sa iyong mga kamay? Alam ba ng iyong mga subordinate kung paano gamitin ang rune magic? Tanong ni Rovan na may malaking pagyusisa. Hindi, 13 ang sagot. Kailangan lang nilang iguhit ang simbolo na kailangan ko sila upang gumuhit at gumamit ng ilang mga gene cores upang mapalakas sila sa tamang oras. Ang katawan ni Rovan ay nanginginig na parang ang pangwakas na piraso ng puzzle ay sa wakas ay nahulog sa lugar. Binuksan at isinara ang kanyang bibig tulad ng isang isda, hindi maboses ang mga bagay na nais niyang sabihin. Si Tina, na nakakoiled sa paligid ng leeg ng 13, ay tumingin sa Wolfkin na may libangan. Pagkatapos ng lahat, hindi siya tagalabas sa proseso at naging personal na isali ng huling rune sa gitna ng mahusay na pagpatay. Kumuha ng ilang pagtulog, 13 sabi habang tinapik niya ang balikat ni Rovan. 3 araw mula ngayon, tuturuan kita at ang iyong mga subordinate ng ilang sinaunang rune magic. Gagamitin namin ang itinuturo ko sa iyo laban sa mga Artemiano. Pagkatapos ay iniwan ng binata ang silid ng hindi lumingon sa Wolfkin, na hindi masabi kahit na hanggang sa huling sandali. Makalipas ang 2 oras. Babalik ka ba sa Signa? Tanong ni Kamrusepa. Oo, labag sa 13. Kailangan kong gumawa ng ilang mga pagsasaayos upang mabuksan ko ang isang portal na tatawid sa Antares sa Artem. Babalik ako pagkatapos ng 2 linggo. Tumanggo si Kamrusepa. Kung may dumating, mag-iiwan ako ng isang mensahe sa pagkakasunod-sunod. Kaya, tiyaking pumunta doon kahit isang beses sa isang araw. Naunawaan. 30 ngumiti bago ilipat ang kanyang tingin kay Queen Zeers, na dumating upang makita siyang umalis. Mayroon bang anumang nais mong sabihin sa akin, Zeers? Nagtataka ako tungkol kay Tina, sagot ni Queen Zeers. Parang gusto niya ng kamag-anak. Ikaw ay isang gintong ahas, at siya ay isang itim na ahas. 30 ngumiti. Kayong dalawa ay pamilya sa isang paraan. Ang sulok ng mga labi ng Reyna ay umikot dahil sa literal na paghahambing ng 13 sa pagitan niya at ni Tina. Ako ay napakasensitibo pagdating sa kamandag ng kamandag, sabi ni Queen Zeers. Bagaman nag-aatubili akong sabihin ito, sa pagitan ng aming dalawa, mas nakakainis siya kaysa sa akin. Ang dugo ng isang fiend ay dumadaloy sa loob ng kanyang katawan, kaya't maaaring maging dahilan kung bakit, sagot ni 30. Siya rin ay isang espesyal na pag-iral na sum-iris sa mga limitasyon na nag-aalsa sa kanya mula pa noong kapanganakan. Alam mo ba? Si Tina ay isang Dimini Mortis na dapat na maging isang ranggo ng isang halimaw para sa buhay. Ranggo 1. Sumimangot si Queen Zeers. Ngunit hindi na siya isang ranggo ng isang halimaw. Eksakto. 30 ngumisi. Tulad ng sinabi ko, sinira niya ang kanyang mga shackles at maaari na ngayong pumasok sa ranggo ng Celestial kung bibigyan ng sapat na oras. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ang teenager na lalaki ay mukhang napaka-proud. Pagkatapos ng lahat, si Tina ay kasama niya mula pa noong una siyang ipinadala sa mundo ng Solterra tulad ng bawat disenyo ng Diyos na Diyos. Sinaksak ni Tina ang kanyang dila sa pisngi ng 13, na parang nagbibigay sa kanya ng halik. Masaya siyang nasisiyahan dahil mas kapaki-pakinabang siya ngayon sa kanyang Panginoon, na hindi nag-atubiling ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa pamamagitan ng gaanong pag-rub ng kanyang ulo gamit ang kanyang daliri, na tinitingnan sila ni Queen Zeers na may isang masikip na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 1248. 30-30. Tandaan lamang ito, Sion, sabi ni Queen Zeers. Hindi pa rin kita pinatawad. Hindi ko kailangan ng iyong kapatawaran, sagot ni 30. Kailangan lang kita gawin ng maayos ang iyong trabaho. Iyon lang. 30 pagkatapos ay tumungo sa Cranky, na ilabas siya sa Antares. Pinanood ni Queen Zeers ang kanyang likuran ng isang komplikadong titig bago ilipat ang kanyang pansin kay Kamrusepa. Palagi na ba siyang nakakainis? Nagtanong si Queen Zeers. Sa halip na magbigay ng sagot, si Kamrusepa ay giggle, na nahahanap ang sitwasyong ito na nakakatawa. 30 maaari pa ring manatiling kalmado sa harap ng isang Mijin Queen, na hindi nagatubiling sabihin sa kanya na hindi pa rin niya pinatawad siya sa malakas na paggawa ng isa sa kanyang mga subordinate. Si Pika at Pico, na nasa eksena pa rin, ay nakarating sa balikat ni Queen Zeers. Masasanay ka na, sabi ni Pico bago lumipad palayo. Pakikitungo dito, puna ni Pika bago sumunod sa kanyang kapatid. Tinukso si Queen Zeers na kurutin ng 2 ibon sa limot, ngunit dahil sila ay 13 mga subordinate, nang ahas siyang hindi gawin ito baka magalit siya sa bata. Pagkatapos ay pinasok ni Pika at Pico ang mobile fortress ni Rocky, kung saan naghihintay sina Mikhail at Siri. Hayaan mo, 13, na pinapayagan si Cranky na dalhin siya sa kanyang mga bisig.
Matapos ang ligtas na paghawak ng 13, nawawala si Cranky mula sa kung saan siya tumayo at naging isang bolt ng kidlat na bumagsak sa kalangitan. Ang kanilang patutunguhan ay ang kontinente ng Signa. 30 binalak na ipahayag na matagumpay siyang nagtipon ng isang hukbo upang matulungan siyang salakayin ang mundo ng Artem. Ang Genes at ang Wanderers ng Signa ay hindi nais na labanan ng isa pang digmaan, lalo na matapos ang kanilang digmaan ay natapos na. Ang mga gumagala ay nasa proseso ng paggalang sa mga namatay sa labanan at binabayaran ang kanilang mga pamilya. Ang mga Genes ay abala sa pagbuo ng kanilang mga teritoryo sa mga lokasyon kung saan sila ay naatasan. Tanging ang mga may malapit na relasyon sa 13, maliban sa Dragonkins, ay pinahihintulutan na itayo ang kanilang mga lungsod na malapit sa mga teritoryo ng Wanderers, na ginagarantiyahan na ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang karera ay mas malamang na humantong sa isang maayos na relasyon sa hinaharap. Pagdating niya sa Casimir City, nagpunta siya upang makipag-usap sa Grand at Field Marshal ng sentral na pamahalaan, pagkatapos ay sinabi sa kanila ang tungkol sa lahat ng nangyari sa Antares. Bagaman inaasahan ni Lawrence at Tristan na ma-recruit ng Zion ang mga Genes na nag-uumpisa kay Antares, nagulat pa rin silang makita siyang hilahin ito sa loob ng maikling panahon. Ang paraan ng paghawak mo sa iyong ekspedisyon sa Antares ay nakakaramdam sa akin ng digmaan na ipinaglaban namin sa Signa ay isang biro, sabi ni Lawrence na may buntong hininga. Talagang tao ka ba, Zion? Hindi eksakto, 13. Ang dugo na dumadaloy sa aking mga ugat ay ang Chandrian Royal Bloodline. Maaari ba akong ituring na isang tao? Sina Lawrence at Tristan ay sumulyap sa bawat isa bago sumagot ng sabay. Oo. Kung gayon hulaan ko na ako ay tao pa rin, 13 sabi ni Chikili, na ginagawa ang dalawang tagagawa ng desisyon ng sentral na pamahalaan na walang magawa ang kanilang mga ulo. Paumanhin, ngunit kailangan pa rin nating hawakan ang kasunod ng digmaan dito sa Pangaea, sabi ni Lawrence. Gayon din, tumatanggap kami ng mga ulat ng hindi pangkaraniwang mga aktibidad sa Solterra. 30 ay may kamalayan sa kung ano ang nangyayari sa Solterra, ngunit nagkunwari siyang hindi nagmamalasakit sa oras na ito. Ang layunin niya ay gawin ng mga Artemians na kanyang mga kaalyado upang matulungan sila sa pangwakas na labanan na mangyayari sa Solterra. Bigla, isang ideya ang lumitaw sa loob ng kanyang ulo, na kung saan ay tumingin sa kanyang dalawang mga biyenan na may malubhang ekspresyon sa kanyang mukha. Mayroon akong isang kahilingan, 13. Gusto kong formal na ipahayag sa mundo na sina Shayna at Princess Aracela ang aking kasintahan. Sigurado ka ba? Tanong ni Tristan. Kung gagawin mo ito, hindi mo ito maibabalik. Gusto kong gawin ito, 13 ang sagot ng mahigpit. Nakipag-usap ka ba sa kanila tungkol dito? Nagtanong si Lawrence. Hindi pa, sagot ni 30. Ngunit plano kong pagkatapos ng pag-uusap na ito. Napakahusay. Makipag-usap sa kanila muna, payo ni Lawrence. Kung pareho silang samasang-ayon dito, maaari mong hayaan kaming hawakan ang natitira. Nakikipagtulungan ka kay Princess Aracela ay mabuting publisidad. Sa ganitong paraan, magsisimulang isipin ng mga tao na ang pamumuhay kasama si Genes ay hindi isang bagay na dapat matakot. Ang imahe ng 13 sa Pangaea ay nasa rurok nito. Kapag nalaman ng lahat na ang isang Magian Princess ay ang kanyang hinaharap na asawa, mas maraming mga Wanderer ang mapagtanto na posible ang isang unyon sa pagitan ng dalawang karera. Bagaman marami ang maaaring mabigla sa anunsyo na ito at marahil ay pumunta sa mga lansangan upang ipahayag ang kanilang pagsalungat, 13 ay hindi nagbigay ng campaign. Kung sila ay babangon at bumubuo ng isang rally, mag-uutos siya kay Rocky na ibagsak ang giga sa harap nila, upang magkaroon sila ng isang piraso ng kanyang isip. Matapos ang kanyang mga pakikipag-usap sa kanyang mga biyenan ay natapos, 13 ay malapit nang hanapin sina Shayna at Princess Aracela nang makita niya si Lady Ristela na nakatayo sa pasilyo. Siya ay dumating upang hanapin ang Zion sa sandaling narinig niya ang balita na siya ay bumalik mula sa kanyang ekspedisyon sa Antares. Ang tiyahin ni na Princess Zynelia at Princess Laventia ay narinig ang mga salita ng 13 mula sa likuran ng pintuan. Nang binanggit ng binatilyo na batang lalaki na nais niyang malaman ng mundo na sina Shayna at Princess Aracela ang kanyang mga kasintahan, naalala ng magandang ginang ang pagtingin sa mukha ng kanyang pamangkin ilang araw na ang nakalilipas matapos umalis si Zion. Sinubukan niyang suriin kung ano ang nakakaabala sa kanyang isip, ngunit sinabi lamang niya na iniisip niya si Zion at nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa oras na iyon. Nahaharap sa binatilyo na lalaki, nagpa siya si Lady Ristela na magkaroon ng pagkakataon na makausap siya. Sa ngayon, ang kaharian ng Valoria ay nangangailangan ng isang malakas na taga-suporta sa Pangaea. Bagaman mayroon silang magandang relasyon kay Zion, naniniwala siya na hindi sapat upang matiyak ang paglaki at kasaganaan ng kanilang paksayon. Pasensya na, narinig ko na plano mong ipahayag na plano mong pakasalan si Shayna at si Princess Aracela sa mundo, sabi ni Lady Ristela. Hindi ko nais na mag-pry sa iyong negosyo, ngunit maaari ba akong magmungkahi ng isang bagay? Okay. 30 tumanggo.
Naniniwala ako na nais mong ipaalam sa mundo ang iyong relasyon kay Princess Aracela dahil nais mong magtakda ng isang halimbawa para sa lahat, sabi ni Lady Ristela. Tama iyon, sagot ni 30. Kung gayon, hindi mo ba magiging mas epektibo kung magdagdag ka ng isa pang Eugene Princess sa roster? Ngumiti si Lady Ristela. Paano ang tungkol sa iyo ay ikakasal din sa aking pamangkin, Princess Zainelia? Sa ganoong paraan, maipakita mo sa lahat kung gaano kaseryoso sa paggawa ng dalawang karera ay bumubuo ng isang maayos na relasyon sa bawat isa. 30 kumurap habang naalala niya ang lahat ng nangyari sa kanyang panaginip. Sa isang paraan, siya at si Princess Zainelia ay nakakonekta sa maraming mga paraan kaysa sa isa, at natutunan din niya ang isa sa kanyang pinakamalaking lihim, na ang ilan ay hindi alam ng kanyang mga mahilig. Ano ang naramdaman sa akin ni Princess Zainelia? 30 tanong. Sa palagay ko gusto kanya, sagot ni Lady Ristela nang walang pag-aatubili. Ngunit natatakot siya sa pagtanggi, kaya't nag-aalangan siyang gumawa ng unang hakbang. Nakikita ko. 30 nag-isip ng kaunti. Makikipag-usap ako sa kanya bukas. Mangyaring sabihin sa kanya ng maaga. Mabuti. Hindi alam ni Lady Ristela kung sumang-ayon si Zion sa kanyang panukala o hindi. Ngunit dahil hindi niya malinaw na tinanggihan ito, umaasa siya na ang kanyang pamangkin ay sa wakas ay magkakaroon ng pagkakataon na makasama ang taong gusto niya. Kabanata 1249. Inaasahan kong tama siya. Nais mong ipahayag ang iyong pakikipag-ugnayan sa akin at Aracela. Seryoso na tanong ni Shayna. Oo, labag sa 13. Siyempre, kung hindi mo nais na ipaalam sa mundo ang tungkol sa aming relasyon, igagalang ko ang iyong desisyon. 30 lamang ang naantala ang anunsyo ng kanyang pakikipag-ugnayan kina Shayna at Princess Aracela sa mundo dahil alam niya ang mga kahihinatnan na susundin. Pagkatapos nito, nakikipaglaban sila sa isang digmaan laban sa mga Genes at mga Artemiano. Alam niya na marami ang magreaksyon sa kanyang pakikipag-ugnay kay Shayna kung inihayag niya ito noong sila ay nasa digmaan pa rin. Nagpasya siyang maghintay hanggang matapos ang labanan. Ngayon na ang mga Wanderers at ang Genes ay nagpasya na makipagtulungan, wala nang kailangan upang mapanatili itong lihim mula sa ibang bahagi ng mundo. Gayun din, 13 ang nais na gumawa ng isang pahayag. Si Shayna at Princess Aracela ay pag-aari sa kanya, kaya lahat ay hindi na dapat mag-abala muli sa mga panukala sa kasal. Ang Santos ay tumingin sa kanyang kasintahan ng Tame Time. Tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan ng paggawa ng naturang anunsyo. Tulad ng para kay Princess Aracela, mas masaya siyang ipaalam sa mundo na kabilang siya sa Zion. Wala siyang problema sa kanyang kahilingan. Sa katunayan, inaasahan na niya ang anunsyo. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nagsalita si Shayna. Maaari kang magpatuloy at gawin ang deklarasyon, sabi ni Shayna nang mingiti, na nagpayapa sa kanyang sarili. Tapos na ang digmaan, kaya hindi na ako kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba sa akin. Sigurado ka ba tungkol doon? 30 tanong. Ang iyong mga tagahanga ay maaaring maging puso at lumiko laban sa iyo. Maaari pa silang magsimulang tumawag sa iyo ng mga pangalan. Wala akong pakialam, sagot ni Shayna na may mapaglarong smirk. Ano man ang sasabihin nila, hindi pa rin sila magiging asawa ko. Para bang patunayan na hindi siya babalik mula sa kanyang desisyon, niyakap ng dalaga ang 13 at pinindot ang kanyang mga labi laban sa kanyang sarili. Tinatakan niya ang pakikitungo sa isang halik at, kasama nito, isang memorya ng isang santo na umibig sa malupit na anghel. Sa kanyang isip, isang memorya ng bittersweet na lumitaw. Ito ay isang panaginip kung saan sila lamang ang naging asawa at asawa sa isang gabi. Habang siya ay hindi 100% na sigurado na si Shayna ay ang muling pagkakatawang tao ng media, 13 ay nagplano na gumawa ng mga bagay hanggang sa kaawa-awang santo, na may isang panig na mahal sa kanya kahit na alam na hindi siya maaaring manatili sa kanya magpakailanman. Nang matapos ang kanilang halik, 13 yakap si Shayna ng mahigpit at bamulong sa kanyang tainga. Sa oras na ito, magkasama tayo sa mahabang panahon, sinabi ni 30. Nangako ako. Tulad ng kung ang kanyang panata ay sumasalamin sa kanyang espiritu at puso, ang mga luha ay nagsimulang bumuo sa sulok ng mga mata ni Shayna. Gayunpaman, ipinaglaban niya ang luha at niyakap ang kanyang kasintahan, naramdaman ang kanyang tibok ng puso sa kanyang sarili. Matapos ang pagkadalang ng ilang minuto, ang dalawa sa wakas ay nahati dahil 13 pa ang masasabi pa. Iminungkahi ni Lady Ristela na gumawa din ako ng Princess Zainelia na aking kasintahan at ipahayag din ang aming pakikipag-ugnay, dagdag pa ni 13. Sina Shayna at Princess Aracela ay nagpalitan ng isang sulyap, ngunit alinman sa kanila ay hindi masyadong nagulat tungkol sa paghahayag na ito. Nalaman nila ang naiinggit na hitsura ni Princess Zainelia tuwing si Zion ay kasama ang kanyang mga mahilig. Ang paraan ng paghalik niya sa kanila. Ang paraan ng paghipo niya sa kanila. Ang paraan ng pag-ibig niya sa kanila. Matagal nang natanto ng kanyang mga mahilig ang damdamin ni Princess Zainelia patungo sa Zion. Wala sa kanila ang simpleng nagsabi. Hindi sa kanila na magpasya kung ang Succubus Princess at ang kanilang kasintahan ay dapat maging kasosyo sa buhay.
Ang isa upang gumawa ng pangwakas na desisyon ay maaari lamang maging sayon walang iba pa. Tatanggapin mo ba ang kanyang panukala? Tanong ni Princess Aracela. Gusto ko, 13. Bilang isang Mijin prinsesa, naintindihan niya na ang mga anak na babae ng maharlikang pamilya ay madalas na ginagamit bilang mga tool para sa diplomasya. Ito ang dahilan kung bakit siya ay lubos na nagagalak upang magtapos sa isang taong mahal niya, hindi isang taong pinilit niyang magpakasal. Ang mga bituin sa pag-iisip ng kriminal, pagkatapos at ngayon. Brainberry. Ang mga nakaayos na pag-aasawa ay napakapangkaraniwan sa mga genes, lalo na sa pagitan ng dalawang magkakaibang paksayon na nais magtatag ng isang alyansa. Sa pagtingin nito sa pamamagitan ng pananaw ng isang prinsesa, naniniwala si Princess Aracela na pinipilit ni Lady Ristela ang pakikipag-ugnay na ito sa isang simpleng kadahilanan. Nais niyang masecure ang posisyon ng Velmorie Royal Family sa Pangaea, tinitiyak na ang kanilang mga ugat ay ilibing ng malalim sa loob ng bagong mundo. Kung ikakasal sina Princess Xynelia at Zion, ang kanilang posisyon ay hindi matitinag. Ito ay hindi nangangahulugang isang labis na pagmamalabos na sabihin na ang mga salita ng 13 maaaring ilipat ang buong mundo, para sa papel na ginagampanan niya sa digmaan ng mga kontinente ng Rigel at Signa ay bababa sa mga pahina ng kasaysayan. 30 sumulyap sa flutter ang banta ng kapalaran na nakakonekta sa kanya kay Princess Xynelia. Matapos niyang gawin ang kanyang deklarasyon, ang lilang Fred ay lumago ng mas malinaw. Ang dating malabo, translucent glow ay naging mas matatag na ngayon, na parang hininga ng buhay ay pinutok dito. Bagaman hindi ito makulay at solid tulad ng iba pang mga thread na kumakatawan sa iba pang mga mahilig sa 13, ang pagbabago sa ito ay sapat na upang maunawaan niya na ang kanyang damdamin sa kanila ay nakakaapekto sa mga thread ng kapalaran mismo. 30 gaze subtly lumipat patungo sa napakamalabo na gintong thread na tila yugto sa loob at labas ng katotohanan. Ito ay parang ang gintong thread ay mawawala sa anumang oras, tulad ng ilaw ng isang kandila sa isang bagyo. 30 hindi makakatulong ngunit isipin ang binibini na nagsakripisyo sa kanyang sarili upang bigyan ng 13 at cranky ng ilang mahalagang segundo nang mas kailangan nila ito. Sina Maple at Cinnamon ay dumating upang dalhin siya ng madali, mukhang labis na nag-aalala sa matinding pinsala ng kanilang kapatid. Sinabi sa kanya ni Stella na ang dahilan na siya ay nanatili sa kanya ay upang maghanap ng isang paraan upang maibalik ang kulay sa kanyang buhay. Sa kanyang mundo, kung saan ang itim, puti, at kulay abo ay umiiral, 13 ay tumayo dahil nag-iisa lamang siya ang may mga kulay na nawala na. Inaasahan kong tama siya, 30 tahimik na nais. Kung hindi ito para kay Stella, baka nawala ang digmaan. Ito ay isang bagay na hindi niya maitatanggi. Gumawa din siya ng isang pangako na maayos na pasalamatan siya sa susunod na makita niya ulit siya. Kabanata 1250, hahanapin kita. Sa isang lugar sa multiverse. Ang isang pulang ulo na kalahati ay tumingin sa kanyang natutulog na anak na babae na may kalmadong ekspresyon. Ngunit malalim sa loob, isang galit na bagyo na niluluto. Nang bumalik sina Maple at Cinnamon na dala ni Stella, na tila isang hakbang lamang ang layo mula sa pagkamatay, hindi siya nag-atubiling gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang pagalingin siya. Siya ay nagtagumpay at siniguro na ang kanyang buhay ay hindi na nasa anumang panganib. At gayon paman, hindi pa rin siya nagising. Mula noong araw na iyon, ang kalahati ng elf ay nanatili sa tabi ng kanyang anak na babae, hinawakan ng kanyang kamay at hinihintay siyang buksan ang kanyang mga mata. Ang tanging oras na iniwan niya ang kanyang tagiliran ay kapag pinilit siya ng kanyang mga asawa na magpahinga sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga lugar sa kanya upang bantayan ang binibini, na mapayapa na natutulog. Wala sa kanila ang nakakaalam kung kailan siya madyay gising. Ginamit pa niya ang kanyang pangarap na kakayahan sa paglalakad, ngunit nakita lamang ang kadiliman sa loob ng kanyang ulo. Hindi nangangarap si Stella. Walang paraan para sa kalahati ng Delph na pukawin siya mula sa kanyang pagtulog, ang pag-iisip kung saan siya ay nakakaramdam ng pagkalungkot. Nagtataglay siya ng napakalaking kapangyarihan, ngunit naramdaman niyang ganap na walang magawa habang ang isang taong pinahahalagahan niya ay nakahiga doon, nakapikit pa rin ang mga mata. Bigla, narinig niya ang isang kumatok sa pintuan. Halika, sabi ng half-elf. Pumasok ang isang matandang lalaki. Siya ay walang iba kundi si James, na 13 ay nakilala sa nakaraan. Graham, hindi ba tungkol sa oras na sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari? Ang kalahati ng elf na tinanong na may bahagyang pinigilan na galit. Sino ang gumawa nito sa aking anak na babae? Huminahon ka, Will, sagot ni James. Natapos ko lang ang aking pagsisiyasat. Ang salarin na responsable sa nangyari kay Stella ay patay na. O, hindi bababasa, ay nakapasok na sa ikot ng muling pagkakatawang tao. Nakikita ko, sagot ni William. Kaya't ang kanyang kaluluwa ay nasa impyerno, di ba? Oo, sagot ni James. Ang kalahati ng elf pagkatapos ay lumipat upang halikan ang noo ng kanyang anak na babae bago tumayo. Manatili sa kanya, Graham, sabi ni William. Pupunta ako sa isang mabilis na paglalakbay sa impyerno. Pinapayuhan kita na huwag pumunta doon, ay, sabi ni James. Bumisita na ako doon ng nakaraan upang makuha ang buong kwento mula sa taong iyon.
Doble kong suriin ang kanyang memorya at sinasadya na hinarang ni Stella ang kanyang landas, na lubos na nauunawaan na hindi siya isang tugma para sa kanya. Graham, pakinggan mo ako, sabi ni William habang tinitigan niya ang kanyang lolo. Mukha ba akong nagmamalasakit sa kanyang dahilan? Hindi ka, sagot ni James na may hininga. Fine, go. Aalagaan ko si Stella. Hindi nagatubiling umalis si William sa silid at dumiretso sa impyerno. Ang kanyang anak na babae ay umalis sa kanilang bahay, iginiit na nais niyang maghanap ng isang paraan upang mabawi ang mga kulay na nawala sa kanya. Dahil determinado siyang umalis, hindi siya napigilan ng kalahating dako. Nais niyang igalang ang kanyang desisyon. Ngunit nang siya ay bumalik sa estado na malapit na kamatayan, may isang bagay sa loob niya na halos nasnap. Pupunta ako sa ilalim nito, ipinahayag ni William habang papunta siya sa impyerno. Nais niyang malaman kung bakit nagawa ng kanyang anak na babae ang ganoong bagay. Maaaring bata pa si Stella, ngunit may magandang ulo siya sa kanyang mga balikat. Hindi niya madaling itapon ang kanyang sarili sa mga panganib ng walang wastong dahilan. Sinubukan niyang mag-use sa Ren, Ethan, na inatasan niyang protektahan ang kanyang anak na babae. Ngunit sa pamamagitan ng isang pangako kay Stella, ang higanting ibon ay tumanggi na sabihin ng anumang bagay. Kaliwa ng walang pagpipilian, tinanong din niya ang kanyang kambal na anak na babae, Nipple at Cinnamon, na dalhin siya sa mundo kung saan nasaktan ang kanilang kapatid. Gayunpaman, tumanggi ang kambal, sinabi sa kanya na kung papayagan silang pumunta doon, maaaring pumili siya ng labanan laban sa kanilang malaking kapatid. Ang dalawang kaibig-ibig na mga dwarfs ay matatag sa kanilang desisyon at tumanggi na mag-usbong sa kabila ng paulit-ulit niyang pangako na hindi niya papatayin ang kanilang tinatawag na malaking kapatid. Hindi ko alam kung sino ka, malamig na sinabi ni William. Ngunit makikita-kita, kahit na tumakbo ka sa gilid ng multiverse. Gatlang M. Bumalik sa Pangea. Achoo! 30 pagbahing at likas na pinunasan ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay bago itinaas ito kay Douglas Griffin para sa isang handshake. Ang monarko ng lipi ng Griffin ay tumingin sa nakabukas na kamay ng teenager na lalaki bago mag-ubo ng basta-basta. Mabuti. I-drop ang mga formalidad, mabilis na sinabi ni Douglas bago umupo. Pumunta lang ako rito upang tanungin ka tungkol sa nangyari sa Antares. Mabilis kang bumalik, kaya nag-aalala ako na hindi ka makahanap ng anumang mga pagpapalakas para sa iyong ekspedisyon sa Artem. 30 ibinaba ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang upuan bago sabihin kay Douglas ang nangyari. Ang mga trono ng Signa, lalo na ang mga patriarch ng mga Lotte, Gate, at Obispo ay sinamahan si Douglas dahil nag-usisa din sila sa resulta ng paglalakbay ni Zion sa Antares. Ang bagay na ito ay naayos na, 13. Ang Jin sa Antares ay sumangayon na lumaban sa Artem. Paano mo nakumbinsi ang mga ito? Tanong ni Douglas. Pinatay ba ni Azrael ang lahat ng kanilang mga pinuno? Hindi, 13 ang sagot. Ngunit ang kanyang presensya ay naging mas handa silang magsumite. Hindi nahanap ni Douglas at ang iba pa nakakaiba ang pag-unlad na ito. Naniniwala rin sila na si Zion ay makakapagpalakas ng mga Jin sa Antares, lalo na dahil ang isang Celestial ay tumulong sa kanya. Nagulat lang sila dahil natapos ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Katulad ng natitirang mga Wanderers, walang balak na sumali si Douglas sa digmaan sa Artem dahil nais niyang ituon ang pagtuon sa muling pagtatayo ng mga nawasak na mga lungsod, kung saan ang mga tao ay mabubuhay muli. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na hindi siya interesado sa paparating na digmaan. Nais pa rin niyang malaman ang tungkol sa mga plano ni Zion pati na rin ang kanyang paghahanda. Kapag nalaman nila na mayroong isang Majin Reyna sa Antares, ang mga ekspresyon ng Douglas at ang mga patriarch ng mga prestihiyosong pamilya ay naging seryoso. Huwag kang mag-alala, pumayag silang lumahok sa digmaan sa Artem, patuloy na 3. Gayun din, naniniwala ako na wala sa kanila ang magiging bobo na sapat upang iwanan ng Antares pagkatapos kung magkaroon ng isang magandang at mahabang pakikipag-usap sa kanila. Kung gayon posible para sa amin na makuha ang ilang mga lupain sa Antares. Ang patriarch ng pamilyang Gates na si Liam Gates ay nagtanong. Hindi sa tingin ko, 30. Ibig kong sabihin, maaaring posible, ngunit hindi ko iniisip ang tungkol doon. Sa ngayon, mas nakakagusto akong tulungan ng mga Wanderers na tumalikod sa Rigel. Ang Earth Dragons at ako ay nagkasundo handang hayaang ibalik ng Wanderers ang isang pangatlo ng kontinente. Ipinagbigay alam na ng teenager na batang lalaki ang monarko ng Rigel Continent, si Wendell Elrod, at ang kanyang kapatid na si Renz, tungkol sa kanyang kasunduan sa Earth Dragons. Nang marinig nila ang tungkol dito, napunit si Wendell sa kabila ng pagiging isang monarkiya. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ang 13, labis na nagpapasalamat na ang kanyang mga tao ay sa wakas ay makakapag-reclaim ng maraming mga lupain at mabuhay muli sa kanilang tinubuang bayan. Ang ikinalulungkot ko lang ay wala akong apo na iyong edad, sinabi ni Wendell sa 13 sa isang panunukso. Kung ginawa ko, hilingin ko sa kanya na pakasalan ka. 30 naramdaman na tinukso na sabihin na hindi siya interesado.
Ngunit dahil si Wendell ay walang mga lolo, napagpasyahan niyang wakasan ng pag-uusap sa pamamagitan ng pagsasabi, ano ang isang kahihiyan. Ang pagkakaroon ng isang mahusay na relasyon sa Monarchs ay isang mabuting bagay, kaya ayaw niyang maging bastos sa kanila sa kabila ng pagiging pinakamaimpluwensyang tao sa Pangaea ngayon. Ang kanyang pakikipag-chat kay Douglas at ang mga trono ay tumagal ng halos kalahating oras bago sila tuluyang umalis. Dahil ang 13 ay nagpasya na maghapunan sa tirahan ng Succubus Royal Family, kailangan din niyang gumawa ng kanyang sariling paghahanda. Alam na malamang na magsuot siya ng mga simpleng damit para sa okasyon kung pipiliin niya. Tinulungan siya nina Erica at Princess Aracela na pumili ng isang mahusay na suit na magsuot at kahit na maibiging nakatali ang kanyang leeg. Tiniyak ng dalawang kababaihan na magmumukha siyang presentable bago siya makarating sa lungsod ng Succubus, na naging isa sa mga pinakasikat na lugar sa Signa dahil maraming mga wanderers ang bumisita dito para sa isang gabi ng ganap na kasiyahan.